Si Robert Akagisi Verba. Paano ang kaparaanan ng kaligtasan sa SDA? Ang ganda ng kanyang tanong Pero may karugtong. Ibig ba sabihin mga SDA kapag nagsimba ng Sabado ay makakatsak na ng langit? At kapag hindi ba nagsimba ng Sabado ay mapupunta na ng impyerno? Ito maayos na tanong. Informative ito, Brother Gomer. So, ang una nyo na, paano ang kaparaanan ng kaligtasan sa SDA? Sige, sagutin natin yan mga kapatid. Paano ang kaparaanan ng kaligtasan sa Seventh-day Adventist? Ito ba, yung line of questioning niya dito, ay ito ba ay sa pamamagitan ng pagsamba? Kasi kapag sumimba ba ng Sabado, ay tsak na sa langit? Sagot natin dyan ay hindi. Bakit? Ay marami pong sumasamba ng Sabado o nangingili ng Sabat, hindi naman naniniwala kay Kristo. Ay kaya hindi yon, hindi yon. Ay mga Pariseo at Eskriba, pang Hudyong matatandang kalaban ni Kristo, ay nangingili ng Sabat yan. At kapag hindi ba nagsimba ng Sabado, ay mapupunta na sa impyerno, hindi ho namin doktrina yan, kapatid. So sana ay tandaan po niyan, hindi namin doktrina yan. Hindi kami humahatol. Naalala ko tuloy si Brother Langgumis. At hindi ho kami naniniwala na yung iglesia ay mas mataas ang karapatang humatol kaysa sa Diyos. Hindi po kami humahatol mga kapatid. Kasi yung pong sumisimba ng kahit na anong araw yan ay hindi natin pwedeng hatulan yan sapagkat dumarating yung panahon na yan ay nakakarinig ng aral, mga kapatid. Kaya hindi po natin pwedeng hatulan yan. Siguro maganda dito, Brother Gomer. Bahala ka na kung ano gusto mong sagutin dyan. Pero ang isa pong maganda rito ay ang kaparaanan ng kaligtasan sa Seventh-day Adventist. Sige. Ito po, mga kapatid. Pakinggan nyo pong mabuti, ano? Ano ba ang kaparaanan ng kaligtasan sa SDA? Unang talata, Brother Johnson, na nais kong basahin, Juan 14. Ang talata ay 6. Ito po yung kaparaanan ng kaligtasan na itinuturo po ng SDA. Juan 14, ang talata ay 6. Ganito po ang sinasabi rito sa talatang ito. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ito po yung core doctrine po ng Seventh-day Adventist na ang kaligtasan po ay tangi lamang matatamo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang gagawin? Ito po ay nasa talatang sa Juan 8 pa rin, sa Juan 8, ang talata ay 24. Pansinin po ninyo itong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya dito sa Juan 8, ang talata ay 24. Sinasabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So napakaliwanag nito, Brother Johnson. Ito yung ating itinuturo na ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang Misaya, bilang manunubos at wala ng iba. No? Sapagkat siya lamang ang daan, ang buhay, ang katotohanan at walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano ngayon ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi niya dito sa Lucas 13. Pansinin po rin yung mabuti. Lucas 13, ang talata ay 5. Sabi niya rito, sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayunding paraan. So, kung titingnan po natin mga kapatid, napaka-basic ng kaligtasan na itinuturo ng ating Panginoon. Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ano? Kaya nga, ang sabi doon sa Efeso 2, ito po kasi yun mga kapatid. Sa Efeso 2:8 ay maliwanag ang sinasabi rito ni Apostol Pablo, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Sino po itong biyaya? Ano po itong biyaya? Ito yung biyaya na ginawa, na ibinigay ng ating Panginoon Diyos ang kanyang bugtong na anak. Yan po yung biyaya. At sa pamamagitan ng biyaya na yan, tayo'y nangaligtas. Sa papaanong paraan? Noong tayo ay sumampalataya. Sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po ang huwag ninyong kalilimutan. Tayo po ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Ang biyaya na yan ay yung kanyang anak, na kanyang ibinigay para sa ating mga kasalanan. Pero paano magkakaroon ito ng benefit sa atin? Ang sabi niya,
sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yung biyaya, mga kapatid, kaloob ng Diyos yan. Kaloob po ng Diyos yan. No? Hindi niyo po yan mapagtatrabahuan. Ito po yung dapat nating maintindihan dito. Ang sabi niya sa 9, tuloy natin, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ano yung hindi sa pamamagitan ng mga gawa na tinutukoy ni Apostol Pablo? Yun pong biyaya. Yung biyaya na ibinigay ng Diyos, hindi po yan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Tandaan niyo po. Bakit? Sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, libre, walang gawa. Hindi po tayo gumawa para ibigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yan po ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid. Pero kailangan nating sampalatayanan. Yun pong ibig sabihin, no? Kailangan nating sampalatayanan yung kanyang bugtong na anak. Yung biyaya na yon ay hindi sa pamagitan ng ating mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Mga kapatid, wala pong makakarating sa langit na pwedeng magsabi sa kanyang sarili na dahil sa aking sariling lakas ay nakarating ako sa langit. No. Kaya nga binasa natin kaagad, 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makaparuroon sa makundi sa pamamagitan ko. Yun po yung sabi. Paano kang magmamapuri? Wala kang maipagmamapuri. Pero, ang sabi nga doon, maliban na kayo'y magsisi. So, yung pagsisisi, abay nandito po sa talatang 10. Tingnan po ninyo sa talatang 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Nagkasala ka, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, dumating ang anak ng Diyos na matay para sa iyong kasalanan, sinampalatayanan mo, nagsisi ka, lalakad ka na ngayon sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yeah. Yan po yung kaligtasan na itinuturo ng Seventh-day Adventist. Iyon. Brother. Okay.